everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And it's Saturday na naman today. So, bago na naman ang inyong mga makikita. Charot lang, joke. Wala na namang video, pero ayos lang yun, diba? Alam ko naman na story ang inyong habol at hindi naman ang malaki kong pagmumukha. Charot. Anyways, thank you so much sa inyo na kahit weekend ay binibigyan nyo pa rin ng oras na pakinggan itong ating mga kwento. Kung minsan nga kapag nalalagpasan ay minumukbang ninyo, binabalikan, maraming salamat. Hi Chazi Chai, thank you so much sa pakikinig. Hello din kay Janetta Vigonte, kay Christina Sison, Genevieve Rapols. Maraming salamat sa inyo talaga dahil wala kayong sawa sa pagsuporta nitong ating channel. Grabe naman talaga kayo. Daisy Duque, maraming salamat sa pakikinig. Jose Arlan Labriaga Basmayor, ayan, kompleto yun ha. Lino Mangulabnan, maraming salamat. Hello rin kay Merchie Vlog Vocalig. Maraming salamat din kay Jessa May na laging nakikinig sa atin. Hello din kay Bing Wen Santa, maraming salamat sa'yo. Brylene GNLZL Hello rin kay Judy Lipio, maraming salamat. Chris Glur Orapa, maraming thank you. Yansky Lorente. At hello din ako kay Honey Von Sugar Pie. Charot, joke lang. Hi naman kay Jeanette Teves, Annalie Cristobal, maraming salamat sa pakikinig. Maricel Ramos, thank you so much. At sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin, walang palya, lagi tayong binibisita at lagi tayong pinakikinggan at nagtitake pa talaga ng time para makapag-comment. Thank you so much and I love you all. Wag na nating patagalin. Alam ko excited ka na. Eto na ang finale ng kwento ni Precious dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, dahil sa explanation ni Sandro ay kumalma ako sa pag-iyak ko. Hindi na lang kami nagkibuan dahil kapag merong isang nagsalita sa amin ay talagang nagkakadiskusyonan lang kami. Tapos ako pa, bunso, hindi nagpapatalo kaya talagang nag-aaway kaming dalawa nitong matandang stalker na to. Mama Mia, ewan ko kung saan niya ako dadalhin nung mga panahon na yon dahil parang lumalayo na kami sa city proper. Pero tahimik pa rin kaming dalawa. Ewan ko, may tiwala ako kay Sandro. Wala akong pakialam kung saan niya ako dadalhin nung mga panahon na yon. At kapag sinusulyapan ko naman siya, ay halatang halata sa mukha niya na galit pa rin talagang matandang to. Basta ewan ko, nahihirapan ako. Lalo pa Mama Mia nung pumasok kami sa isang napakalaking gate. Pinarking niya ang kanyang sasakyan tapos marami pong mga sasakyan na nakapark din doon. Paglabas namin sa kanyang kotse, Mama Mia, ay nakita ko na parang ang laki-laki ng space ng lugar na yon. Ang laki-laki ng garden, ang laki-laki ng parking, tapos may isang bahay na napakalaki. Meron rin itong katabing bahay na medyo maliit. At sa harap ng napakalaking lote na yon ay may isa pong tennis court at may ring din ng basketball. Sa gilid ay parang may bahay kubo na para bang pwedeng mag-inuman o mag-chill doon. Napasabi na lang ako sa sarili ko na wow, as in grabing wow. Very expensive naman ang bahay na to. Siguro mga nasa 5 digits ang binabayaran nila sa kuryente dahil sa dami ng mga ilaw na nakasindi doon. Hinawakan niya ang kamay ko at pumasok kami sa loob ng isang napakalaking bahay. Pagpasok namin ay nasabi ko sa sarili kong wow. Kung wow sa labas, mas wow pala sa loob. Ang laki-laki ng chandelier nila sa may sala, dun sa may second floor. Ang luwang-luwang ng sala.
Magkano kaya ang binabayaran nila sa kuryente? Pinaupo niya ako sa sala pagkatapos ay pumunta siya ng kusina at may binutingting doon. Dahil nga medyo formality ang show ko nung mga panahon na yon kahit walang ibang tao, ay umupo lang ako at hindi ako gumagalaw. Tanging mga mata ko lamang ang pinagmamasid ko sa paligid ko. Bumalik si Sandro at may dala siyang cold compressor. Pagkatapos ay tumabi siya sa akin ng upo. Kaninong bahay to, Sandro? Sa atin. Ano? Ba't mo naman ako dinadamay dyan? Bakit naging sa atin? Wala naman akong iniambag para maitayo tong bahay na to. Kahit nga siguro pambayad ng kuryente, hindi ko kaya eh. Sige, mag-joke ka pa dyan. Kitang-kita mo na nga yung malaking pasa dito sa may braso mo. Ako, nagagalit talaga ako dun sa taong yon. Ang payatot ng lalaking yun, tapos ang lakas ng loob na manakit ng babae. Ikaw naman, nakipagkita ka pa talaga sa kanya. Pwede naman kayong maghiwalay nang hindi nagkikita, di ba? Ayan, madala ka na dyan. Tinignan ko nga ang braso ko at dun ko pa na-realize, Mama Mia, na ang dami-dami nga naman palang pasa ng braso ko nung mga panahon na yon. Si Sandro ay kinuha ang braso ko pagkatapos ay nilagyan niya ng cold compress. Hindi ko na lang sinagot ang sinabi ni Sandro dahil nahihiya po ako, Mama Mia, na para bang daig pa niya ang papa ko kung makapanermon sa akin. Tinitignan ko na lang ang ginagawa niya sa aking braso. Tignan mo nga yung mukha mo, pulang-pula. Alam mo, nagagalit talaga ako sa lalaking yun eh. Pero nagagalit din ako sa'yo. Bakit nakipagkita ka pa sa kanya, ha? Nakakagalit talaga. Hiniwalayan ko na, no? Hiniwalayan ko nga kaya ako nakipagkita. Alam mo, pwede ka namang makipaghiwalay through text. Siguro excited ka rin makita yung mokong na yon. Ano bang excited? Hindi ako excited. Ayaw niyang pumayag na maghiwalay kami through text. Siya ang namimilit sa akin na dapat sa personal ko raw siya hiwalayan kung gusto ko. Binibigyan mo pa ako ng deadline. Ikaw naman ang nagpumilit sa akin, di ba? Na hiwalayan na yung mokong na yon. So, napilitan ka lang palang hiwalayan siya, ha? Tignan mo nga yung ginawa niya sa'yo. Huwag ka ngang maging boba. Nakakagalit ka eh. Hindi ko na lang siya sinagot, Mama Mia, dahil sinabihan niya ako ng boba. Aray naman. Masakit ng very light. Habang nilalagyan pa rin niya ng cold compress ang aking braso, Mama Mia, yung isang kamay naman niya ay hawak-hawak ang di-keypad niyang cellphone at text ng text. Ang totoo niya, naisip ko, ang laki-laki ng bahay na to, sigurado naman akong sa kanya to. O isa siya sa mga may-ari. Bakit ganito yung cellphone niya? Habang nakikita ko siyang parang busy sa pagte-text, ay nagtanong ako. San, ano yung kanina? Baka magkaroon ka ng malaking kasalanan na. Hayaan mo na yun si Derek. Hindi na yun manggugulo. Tapos Nabi, huwag ka nang maawa dun sa lalaki mo. Huwag kang mag-alala. Hindi papatay yung mokong yon. Alam mo, pinapatunayan mo lang talaga sa akin na mahal mo yung mokong na yon. Ano bang ginawa niya sa'yo, ha? Bakit ganyan mo siya kung mahalin? Kahit sinasaktan ka na, mahal mo pa rin. Magaling ba yung lalaking yon? Kasi pumapayag ka na ginugulpi-gulpi ka niya, mahal mo pa rin kahit ginugulpi ka na? Hindi ko na nga mahal. Huwag kang mag-alala, Bi. Mas magaling pa rin ako kaysa sa batang yon. Sa akin ka na lang. Puro sarap lang mararamdaman mo. Hindi kita sasaktan. Ew! Nakakadiri ka namang matanda ka. Nahimik ka nga. Sabi ko at ikinangiti naman niya ang ginawa kong yon. Mama Mia, bigla siyang may tinawagan. Boards, halika muna dito sa kabilang bahay. Bilhan mo muna ng pagkain tong baby ko. Kunin mo yung pera dito. Mama Mia, lumingon ako sa kanya nung sinabihan niya yon. Anong gusto mong kainin, baby? Kahit ano,
Busog pa naman ako eh. Kahit ano daw ang bilhin mo, Boards. Mama Mia, tiningnan ko siya ng masama. Baliw talaga tong lalaking to. Pagkatapos nun ay binuksan ni Sandro yung pintuan ng bahay. May pumasok na isang lalaking parang hindi pa naliligo. Hindi ko talaga malilimutan itong taong to. Sa tingin ko, kapag tinitignan ko siya ay parang isang linggo na siyang walang ligo, Mama Mia. Tapos yung kanyang buhok ay para pang si Son Goku kapag nagsusuper saiyan. Tingin ko kaya yun nakatayo dahil sa sobrang lagkit at tigas na nito dahil nga hindi ito nalalagyan man lang ng tubig. Boss, tawag niya kay Sandro sabay sulyap sa akin. Mama Mia, medyo nainis ako nang sinulyapan niya ako. Parang gusto ko siyang sabihan na huwag kang pasulyap-sulyap sa akin, maligo ka muna. Tumayo naman si Sandro at lumapit dun kay Boards. Pumunta sila sa labas at bumalik din naman sa loob si Sandro at tumabi sa akin. Akala ko haunted house tong bahay na to. Kasi parang walang ibang taong nakatira dito eh. Anong haunted house? Sa liwanag ng bahay na to, haunted house pa ba? Nasaan yung pamilya mo, Sandro? Ikaw lang ba ang nandito? Yung kanina, kapatid mo ba yun? Baliw ka talaga, be. Mga tauhan yun dito. Kung meron kang gustong iutos, pwede mo silang utusan. Nandyan lang sila sa may gilid-gilid, nagmamasid. Alam mo, dapat inutusan mo yun na sana maligo muna yung tao mo. Parang hindi pa yun nakakaranas ng tubig yung buhok niya eh. Ang lagkit-lagkit at ang tigas-tigas. Ang laki-laki ng bahay mo. Tapos, parang nagtitipid yata kayo sa tubig. Pero yung kuryente naman parang huwagas kayo kung makapaggastos sa kuryente. Tawang-tawa si Sandro sa akin. Ewan ko sa'yo, B. Alam mo, mamamatay ako sa'yo ng maaga. Wala na akong magulang, B. Meron ako mga kapatid, pero lahat sila ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Ganun ba? Ang boring naman pala ng buhay mo, Sandro. Kaya nga ikaw lang naman ang nakakapagpasaya sa akin, B. Ayan ka na naman sa mga pambobola mo. Ako pa talaga niloloko mo? Ilang babae na kaya ang dinala mo dito? Ilang babae na kaya ang naloko mo? Sa mga pinagsasasabi mo ngayon sa akin. Sus, sabi niya. See? Wala kang maisagot. PI ka talaga, no? Siguro tayong dalawa naglolokohan lang dito eh. B, huwag ka nang maingay. Alam mo, akin ka lang. Hindi ka na pwedeng lumandi-landi pa sa iba. Maawa ka naman sa matandang to. Sabi niya sabay tawa. Alam mo, Sandro, sa reaction mo ngayon, halatang halata talaga na babaero ka. Ang dami ko nang nakalap na chismis tungkol sa iyo, uy. Kala mo, ikaw lang marunong mag-stalk? Hindi mo ako maloloko. Kahit pa siguro dumating yung panahon na pumuti na ang buhok ko, hindi mo pa rin ako maloloko. Tumawa siya ng tumawa, Mama Mia. Oo, noon yun. Marami akong babae pero ngayon hindi na. Kasi nakita na kita ulit. Normal lang naman sa lalaki yung ganun, B. Binata kaya ako. Pero wala akong girlfriend. Mga ka-fling, oo. Pampawala ng boredom, pampaaliw. Syempre, hindi ko yun ide-deny. Sigurado ka? Wala kang naging girlfriend? Sa tanda mong yan, wala ka pang ginawang girlfriend? Ano ba, pinaglololoko mo ba ako? May girlfriend ako noon. Pero niloko lang ako. Ibang klase kasi talaga ako magmahal, B. Todo-todo, bigay na bigay. Ilang beses na akong niloko ng babaeng yon, pero tinatanggap ko pa rin siya ulit, paulit-ulit. Pero 4 years ago na yon, pagkatapos niya, wala na akong naging girlfriend. Fling! Oo, meron. Fubu. One night stand.
So itong sa atin, ano to, fling din? Kasama ba ako sa listahan ng mga babaeng pinifling mo? Kasi magpapa-attendance ako kung ganon. Nasaan ba yung logbook at pipirma ako? Tawang-tawa ako dun sa mga sinabi ko, Mama Mia. Ikaw talaga puro kakalokohan. Akin ka na, tayo na, kasi hiniwalayan mo na yung lalaki mo. Ano? Sino may sabi sa'yong tayo na? Ganito ka ba manligaw? O ganito ba talaga manligaw ang mga matatanda? Nakakawalang gana ha? Parang hindi naman ako nag-e-enjoy sa ligawan stage na to. Let's see kung hindi ka ba talaga mag-e-enjoy sa matandang to, baby. Huwag kang magsalita ng patapos. Ganun ba? So in English, don't talk when your mouth is full? Ganun ba yon? Biro ko pa sa kanya. Mas lalo siyang tumawa, Mama Mia. Alam mo, ikaw, kahit nabugbog at nagkapasa-pasa ka na't lahat, yang kalokohan mo pa rin ang pinapairal mo. Tignan mo nga itong braso mo, no? Paano ka uuwi ngayon? Yun lang. Yun ang problema. Anong gagawin ko ngayon? Nakakatakot umuwi eh. Samahan na lang kita, B. Ano? At dadagdag ka pa sa problema ko? Naku, mapapatay talaga ako ng kuya ko lalo kapag nakita ka niya. Mama Mia, dun pa pumasok sa utak ko at dun pa ako ng problema sa pinasukan kong gulo. Paano kaya ako uuwi ngayon sa itsura kong to? Ang mukha ko'y namumula at may mangilan-ngilang pasa dahil nga sa ginawa ni Derek sa akin. Tapos eto pa, yung braso ko, kitang-kita ang mga pasa doon. Bukas ka na lang umuwi, baby, sabi ni Sandro. Baliw ka ba? Ang paalam ko sa mami ko, nandun lang ako kina Jai kasi birthday niya. Eh di, tutuhanin natin, B. Mag-birthday tayong dalawa ngayon. Papuntahin mo dito yung mga kaibigan mo para mag-celebrate tayo ng birthday natin. Celebrate ba ng pagiging tayo? Kasi malasinggera naman kayo eh. Tawagan mo na lang yung mami mo, sabihan mong hindi ka makakauwi kasi lasing na kayo ng mga kaibigan mo. Nasaan ba ang kuya mo ngayon? Nagra-rides. Parang bukas pa yun uuwi eh. Bakit tayo magse-celebrate? Tayo na ba? Sinagot na ba kita? Excited ka ha? See? Tawagan mo yung dalawa kasi papasundo ko sila kay Bobords. Bakit? Hindi mo ba ako sasagutin? Hindi ba talaga tayo na ngayon? Mama Mia, bigla akong lumapit sa kanya. At gusto ko pa sana siyang pagsalitaan ng kung ano-ano pero hinawak niya ang kamay niya papunta sa aking bewang at hinapit pa niya ako palapit sa kanya. Tapos hinalikan pa niya ako ng very very light. Nung una, very very light. Pero lumalim na naman hanggang sa naging torrid kiss na naman yon. Wala na. Sira na ang mga pagpapanggap ko na hindi ako kinikilig sa kanya. Sira na ang pagpapanggap ko na ayokong maging boyfriend siya. Eto na naman ako. Nawawala na naman ng lakas ang tuhod ko dahil sa halik ng matandang to. Lalo pa niya akong inilapit sa kanya hanggang sa parang nakakandong na nga ako sa kanyang kandungan. Pagkatapos ay kinawit ko na rin ang mga braso ko sa kanyang lieg. Sasagutin mo ba ako o sasagutin mo ako? Siguro sasagutin mo na ako, no? Kasi may papikit-pikit ka ng nalalaman dyan eh. Tinignan ko siya ng masama at tumawa lamang siya ng tumama. Ang sarap batukan ng lalaking to. Pero wag na lang dahil baka maka-10 pa ako sa langit. Alam mo naman, matanda na, nakaka-karma. Yun ang sabi nila, 'di ba? Bigla na naman niya akong hinalikan pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawa kong pisngi. Pinalapit pa niya lalo sa kanyang mukha. Yun bang
Napakalapit na talaga namin na pati hangin ay mahihiya ng pumagitna sa aming dalawa. I love you, baby. Hindi ko napigilan ng sarili kong mapangiti sa sinabi niyang yon. Iba talaga tong matandang to. Kinilig ako at hindi ko napigilan o naitago mula sa kanya ang kilig na aking nararamdaman. Sagutin mo naman, B. Oo na, I love you din. Namimilit ka eh. Sabi ko at tumatawa. Tumawa din naman siya at sinabing kailanman ay hindi na raw ako makakawala sa kanya. Akin ka na ngayon. Hanggang sa maging nanay ka na ng mga anak ko. Huy, huwag ka nga magsalita ng ganyan, ng bata-bata ako pa. Pagkasabi ko noon ay agad niyang hinaplos-haplos ang legs ko. And since nakakandung ako sa kanyang kandungan, ay pinaharap niya ako sa kanya. Buti na lang talaga at naka-high waist ako na wide leg na pants nung araw na yon. Pero crop top din naman ang shirt ko. Kaya yun, humawak na naman siya sa bewang at tiyan ko. Ewan ko, Mama Mia. Napakasarap ng pagkakahawak niya sa akin. Para bang may warm compress na kung ano ang kaniyang mga palad nung hinawakan na niya ang balat ko sa aking bewang at sa aking tiyan. Tawagin mo na yung dalawa, baby, para madaanan sila ni Bobords. Kasi si Bobords nandun sa city at bumibili ng pagkain eh. Susubukan ko sanang umalis sa pagkakakandong sa kanya dahil tatawagan ko nga ang dalawa kong best friends pero hindi siya pumayag na umalis ako sa kanyang kandungan. Sabi niya, tumawag daw ako habang kandung-kandung niya. Una kong tinawagan si Jai. Kandung pa rin ako ng matandang si Sandro nung mga panahon na yon. Pina-loudspeaker pa niya talaga dahil gusto niyang marinig ang sasabihin ni Jai. Jai, nag-text ba si Kuya sa'yo? Yung sinabi ko sa'yo kanina, 'di ba? Na briefing na kita? Oo, pre. Nagtanong siya kung magkasama raw ba tayong dalawa. Sabi ko, oo kasi birthday ko. Ewan ko ba naman yung palusot mo na yan, pre? Bakit ginawa mo pa talagang birthday ko ang araw na to? Ang tagal-tagal pa naman ang birthday ko. Ikaw talaga ha, namumuro ka na sa akin. Ang dami-dami mo ng utang sa akin. Willing na akong ilipat yung birthday ko para sa'yo. Tapos nag-greet pa yung kuya mo sa akin ng happy birthday. Baliw ka talagang babae ka. Alam mo ba na naapektuhan yung pagkababae ko nung nag-greet siya sa akin ng happy birthday, Jai? Gusto ko na sanang sagutin ng I love you too, kuya eh. Sabi ng baliw kong best friend. Ikaw talaga baliw ka eh. Tawang-tawa ako sa kanya. San ka ba ngayon? Nasa pad ka ba? Inom naman tayo. May banker ako na manlilibre. Sabi ko at tumawa ko habang tinititigan ang mukha ni Sandro. Ikaw talaga baliw ka. San ka na naman nakakuha ng banker ha? Alam mo, umayos ka dyan, pre. Kailan ka pa ba pumapatol na makipag-text sa mga banker ha? Trabaho namin yan eh. Nakikisabay ka lang naman. Huwag ka namang magsulod dyan. Huwag kang maghirap ng sayo lang, 'di ba? Alam mo, kailangan ko talagang maghirap para makainom. Alam mo namang camel tong kaibigan mo eh. Uhaw na uhaw lagi, lalo na sa alak. Napapractice na akong pumatol sa mga banker. Kasi mahaba-haba na rin naman ang panahon na tinuruan niyo ako, 'di ba? It's time for me to shine, baby. Sabi ko at tawang-tawa naman ako sa reaksyon ng mukha ni Sandro. Sino ba yan? Saan mo yan nakilala ha? Teka nga, si Derek, nakausap mo na ba? Alam mo, baka bigla na namang sumulpot yung Sandro mo. Tapos, paluin pa tayong lahat. Kita mo naman ang reaksyon nun nung nag-bar tayo, di ba? Tignan mo yun, bigla-biglang dumarating. Stalker yun, ang taas-taas ng radar pagdating sa'yo.
Si Sandro naman ay tawang-tawa lang sa harapan ko, Mama Mia, habang pinag-uusapan namin siya ni Jai. Walang kamalay-malay si Jai na nandito si Sandro at naririnig nito ang kanyang mga sinasabi. Hiwalay na kaming dalawa ni Derek. Kanina ko lang nakilala itong banker ko kasi nga broken ako, 'di ba? Inaya niya akong mag-shot, tumagay. So ayun, magbihis ka na dyan dahil susunduin kayong dalawa ni Jo. Ikaw na ang tumawag kay Jo, ha? Hayaan mo na yung si Sandro. Naku, yung matandang yun, hayaan mo na yun. Tumawa si Jai at minura ko. Hindi yun matanda, baliw ka talaga. Ikaw talagang baliw ka, baka sa kagaganyan mo, naku. Hindi na tayo makatakbo sa bunker na yan, ha? Sige na, wag kang mag-alala, safe tayo dito. Tawagan mo na si Jo. Magte-text na ako sa'yo kapag papunta na dyan ang susundo sa inyo. Tawang-tawa si Sandro nung pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ng mahigpit ang aking bewang. Pero syempre in a gentle way pa rin naman, Mama Mia. Ginugulo at niloko-loko ko daw siya. Pagkatapos noon ay ako naman ang unang humalik sa kanya. Yung halik talaga na malalim at wala siyang magagawa kundi ang mag-response dahil alam kong kahit ayaw niya, magre-response pa rin ang katawan niya. Hanggang sa ang halikan na yon ay lumalim at umabot na naman ang kamay ni Sandro papunta doon sa aking bra at inunlock na naman niya ang hook doon sa likod. Ang galing-galing talaga ng taong to, napakabilis. Hindi halatang matanda. Hinimas niya ng hinimas ang katawan ko, lalong-lalo na ang mga cocomelon ko. Tinanggal na niya ang suot ko noon na crop top shirt. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon. Nagmumura na ako, umuungol at tinatawag ang pangalan niya. Sinasabunutan ko na rin ang buhok niya sa sobrang kiliti ko sa pinaparamdam niya sa akin. Buti na lang talaga at tumunog yung cellphone niyang di keypad. Kasi kung hindi pa yun tumunog, nakahiga na ako sa sofa nila. Hubot-hubad na siguro. Feel ko na talaga nung mga panahon na yon na apektado na hindi lamang ako, kundi pati si Sandro. Ramdam na ramdam ko yon kahit pareho pa kaming naka-jeans habang kandong-kandong niya ako. Hinawakan niya ulit ang bewang ko pagkatapos ay sinagot yung tumatawag sa kanya. Si Boards pala yung tumawag. Yung kaninang lalaki na animoy 1 linggong hindi naliligo. Binigyan niya ito ng instruction kung saan niya pupuntahan sina Jai at Jo. Napakarami pa siyang sinabi at binilin doon kay Boards na bilhin na mga inumin at pagkain. Pagkatapos ng tawag na yon ay agad din niyang ibinalik sa pagkakaayos ang bra ko. Pagkatapos ay patuloy na niya ang ginagawa niyang cold compress sa aking braso. Nakakalimutan ko tuloy na nagko-cold compress pala kami dahil mas inuna ko yung landian naming dalawa. Ilang saglit pa ay nag-text si Jai. Pray! Baliw ka talagang babae ka. San ba kami dadalhin itong jejemon na lalaki na akala mo'y super saiyan? Para kaming isa-salvage dito eh. Baliw ka. San ba to? Parang ang layo-layo na. Lumalayo na kami sa city. Pray, wag naman ganito. Hindi pa ako nakakaranas ng langit eh. Eto din namang si Jo, wala pa rin kalanasan sa ganun. Paano na lang kung patayin kami nitong pinapasundo mo sa amin? Tawang-tawa ko talaga kapag naaalala ko yung text ng mga baliw kong kaibigan. Sinundo namin sila ni Sandro sa labas ng bahay nung makapasok na ang kanilang sinasakyan. Nauna nang pumasok yung dalawa at tawang-tawa. Tawang-tawa na lang din ako sa reaksyon nila.
Ako naman ay halos mabingi na sa pagmumura nila sa akin pero kinilig din naman sila na si Sandro pala ang kasama ko. Pagtingin nila sa braso ko, Mama Mia, ay diretsyo nila akong sinermonan. Yung kanilang kilig at kanilang saya nung malaman nilang kami ni Sandro ang magkasama ay napalitan ng galit at sermon. Ilang sandali pa ay pumasok din si Sandro. May dala ng bouquet of flowers. Nung mga panahon na yon ay kinilig talaga ang lahat ng hibla ng buhok ko, pati na rin yung mga ugat-ugat ko sa katawan. Eto pala ang kinikiligan ng dalawa kanina. Kasi nga, dala-dala pala ni Bobords yung flowers na pinabibili ni Sandro. Lumapit sa akin si Sandro at may sinabi pang, "Happy birthday to us, baby." Pagkatapos ay tumili naman ang mga kaibigan ko sa sobrang kilig. Mga baliw talaga. Etong si Sandro ay pinili talaga ang pagkakataon na to kung kailan ay meron siyang audience impact. Hindi ako handa sa kanyang ginawa. Hindi rin ako handa sa kaalaman na ganito pala karomantiko ang matandang si Sandro. Napasabi tuloy ako ng palihim ng wow, salamat Lord. Natigil ang aming landian sa sobrang kilig nung pumasok na yung dalawang Bobords, Mama Mia. Kanina isa pa, ngayon naging dalawa na sila at para silang kambal na parehong walang ligo yung mukha. Bitbit nila ang napakaraming pagkain tapos alak. Saan namin to ilalagay, boss? Tanong ng isa kay Sandro. Diyan na lamang sa may mesa boards, yung ibang inumin, dalhin nyo dun sa kabila, sa inyo yon. Sige boss, sagot naman nung pangalawa. Ang dalawa kong mga kaibigan ay ang talas ng tingin kay Sandro. Paglabas ng dalawang Bobords, Mama Mia, ay nagtanong agad si Joe kay Sandro. "Huwag mong sabihin sir na yung dalawang kambing na yon sa amin mo ipapartner ha? Talagang mag-uurmentado ako dito." Tumawa na lang si Sandro sa hirit ng kaibigan ko. Hindi raw dahil yung dalawang yon at yung iba pa nilang kasamahan ay dun daw sa kabilang bahay. Kasi nga 'di ba sabi ko kanina, may munting bahay na katabi ng malaking bahay ni Sandro. So dun pala sila. Dun sila natutulog at dun ang kanilang puwesto. Mama Mia, na-enjoy ko rin ang tagay session namin. Alak na talaga kaming tatlo dahil mahilig naman talaga kami sa alak. Hindi namin yun ipagkakaila. Masaya kami lalo pat nakakapag-inom kaming tatlo. Si Sandro ay katabi ko at dikit na dikit naman talaga sa akin. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay kumakain din kami sa mga pagkain plus ang dami-dami pang alak. Napakagaling naman talaga ng banker na nakuha ko. Ngiting-ngiti lang si Sandro kasi nababaliw siya sa mga kalokohan naming tatlo ng mga kaibigan ko. Hanggang sa pinalabas na rin niya ang kanyang mahiwagang videoke. Si Joe kasi ang nag-request na kung pwede ay mag-videoke kami. Suki kasi kami sa mga inuman na malapit sa paaralan kung saan merong videoke. At mga singers po kaming tatlo kung hindi nyo na itatanong. Pero Mama Mia, hindi ako kumakanta kahit pa pinipilit na ako ni Jai at Joe kasi nahihiya ako nung mga panahon na yon kay Sandro. Hindi naman talaga ako kumakanta lalo pat hindi Celine Dion yung tugtog. Paborito ko kasi talagang singer si Celine Dion. Buti na lang at dahil busy si Sandro, Mama Mia, ay pumunta ito sa kabilang bahay dahil may tumatawag daw sa kanya. Hindi din naman siya agad nakabalik kaya ayun, nagkaroon ako ng tsansa na kumanta ng paborito kong mga kanta. Napakabilis din ng dalawa na maglagay ng mga kanta ko dahil alam nila
kung ano ang mga gusto kong kantahin. Memoryado na nga nila pati ang numero nun, Mama Mia. Actually, hindi pala. Sila pala ang nagdedesisyon kung ano ang ipapakanta nila sa akin. Gustong-gusto talaga nilang dalawa kapag ako na ang kumakanta. Nakakahiya man pong aminin pero medyo may gift po ako pagdating sa boses. Ang dami ko nang nakanta at confident na ako noon pero hindi pa rin pumasok ulit si Sandro. Kaya ayon, in-enjoy na lang naming tatlo ang pagtatagay. Kanta na ako ng kanta at hindi na ako nahihiya. Walang Sandro na laging nagpapabebe sa may gilid ko. Kaya mas na-enjoy ko ang bonding naming tatlong magbe-best friend. Tapos pinili ng dalawa kong best friend na si Joe at Jai ang kantang I Love You ni Celine Dion. Paboritong-paborito talaga nila na ipakanta sa akin yon. So confident ako habang kumakanta. Tumayo pa ako at may papikit-pikit pa at feel ko pa ang lyrics. Naparami na kasi ang inom namin nung gabing yon. Nung chorus ay sakto namang pumasok si Sandro. Nagpalakpakan yung dalawa kong mga kaibigan at nagtilian. Kaya ayon, nahiya na ako, Mama Mia. Tinuro ko pa siya at sabi ko kumanta muna siya. I love you, please say you love me too. These 3 words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. With action pa talaga si Sandro habang kinakanta niya yon. Nakangiti lamang siya, Mama Mia, at alam kong kilig naman siya. Pinasabi pa si Sandro sa akin ng I love you too, baby. Yung dalawa ko namang mga kaibigan ay nagkukunwari pang nahihimatay sa sobrang kilig. As in, enjoy yung gabing yon at tawang-tawa ako. Kinilig ako. Pero syempre, light lang ang pinakita ko kay Sandro para naman wag siyang masyadong feeling. Lumapit ulit siya sa akin at tumabi. Ako ay hindi na rin kumanta dahil tapos na ako kasi meron na namang linta ng dikit dito sa tagiliran ko. Buti na lang at binulungan niya ako. Pinaremind niya sa akin na tawagan ko ang mommy ko. Nakakalimutan ko na kasi noon na tumawag kay mommy at magpaalam na hindi ako makakauwi. So ayun, tahimik muna ang lahat kasi tatawag muna ako kay mommy. Kailangan ko ng kakampi kung sakali mang sesermonan ulit ako ng kuya ko kinabukasan. Mga 11 PM na talaga yon. Mami, pwede bang dito muna ako mag-sleep kina Jai? Gabing-gabi na kasi at saka wala na akong masasakyan ngayon. Pray, baka may masakyan ka pa dyan. Umuwi ka na lang. Magagalit talaga yung daddy mo kapag nalaman niyang hindi ka makakauwi. Huwag mo na lang sabihin kay daddy, me, please. Alam mo, hindi rin makakauwi ang kuya mo ngayon kaya hindi kanya makukuha. Hindi kanya masusundo. Tita, dito na lang si Pring matutulog sa amin. Nag-e-enjoy pa kasi kami dito eh. 3 lang naman kami ni Jo, nagkakantahan lang. Happy birthday pala, Jai, sabi ng mami ko nung marinig niyang sumabad sa usapan namin itong si Jai. Nagiinom ba kayo? Nako, baka walang pumigil sa pag-iinuman niyo dyan ha. Thank you sa greetings, tita. Yes, umiinom kami pero konti lang naman. Tsaka kaming 3 lang naman ang nandito. Nasa bahay lang naman kami. Okay, sige. Ihatid nyo na lang bukas. Si Pray ha. Tapos kayo nang humarap sa kuya niya bukas. Alam nyo naman yung kuya niya. Napaka-stricto, parang daddy niya rin. Sige tita, wala pong problema. Thank you tita. Mami, thank you me. Pray, wag masyadong dyan ha. Matutulog na rin ako. Mag-ingat kayo dyan. Okay me, love you. So ayun na nga, dahil pinayagan na ni Mami, tuloy na ang ligaya. First time ko po, Mama Mia, na hindi makakauwi. Yes, oo, inuumaga ako.
Naaabutan ako ng madaling araw sa pag-uwi kapag tumatakas ako ng bahay, pero first time talaga ito na hindi ako uuwi sa amin. Thank you Lord talaga ako nung mga panahon na yon. Feeling ko yun ang kapalit ng pananakit na ginawa sa akin ni Derek. Lumabas ulit si Sandro, bising-busy siya at ang dami-daming tumatawag sa kanya. Mga 12 a.m., may mga pumasok na mga sasakyan. Pagkatapos ay pumunta doon sa kabilang bahay. Nag-text si Sandro na dito lang daw kami sa loob at hindi kami pinapalabas dahil meron raw siyang mga bisita. Babalik daw siya mamaya sa amin. Bakit ang dami-daming bisita? Gabing-gabi na. Hindi ko na lang din ginulo pa si Sandro at baka sa negosyo ang bisitang yon. Mas gusto ko nga na wala siya sa tabi ko kasi nakakapag-yosi ako. Inutusan ko kasi si Jo na magdala ng yosi Mama Mia. Basta kasi may inuman, may mga pagkakataon na naghahanap ng yosi ang bibig ko. Kaming dalawa ni Jo ang nagyosi. Buti na lang at merong ashtray dun sa may mesa. Patuloy ang pagpa-party-party naming tatlo. Dog show talaga kaming tatlo kapag magkakasama. May pa-live music video pa kami. Enjoy na enjoy talaga kami kahit kaming tatlo lang. Ang dami-dami kong mga friends, Mama Mia. Pero, hindi napapantayan ang enjoyment ko kapag si Jai at si Jo ang kasama ko. Parang lumalabas ang lahat ng kalokohan ko sa aking katawan kapag nandito itong dalawang to. Masasabi mo talagang we complement each other. Sila ang mga best friends ko. Shout out sa kanilang dalawa na mga best friends ko na miss ko na. Mama Mia, may pa bilog-bilog pa akong nalalaman noon sa usok ng yosi nung biglang pumasok si Sandro. Hindi kasi ako naninigarilyo kapag kasama ko siya. Bigla tuloy akong nahiya at bigla kong nalunok yung smoke na kinuha ko galing dun sa sigarilyo. Mama Mia, umuusok-usok noon ang bibig ko. Para akong nabilaukan sa usok na galing sa yosi. Napaubo tuloy ako, Mama Mia. Yung mga kilay ni Sandro nung mga panahon na yon ay magkaharap na. Sir, okay lang? Tanong ni Jo at pinawave-wave pa niya yung yosi niya. Tumango naman si Sandro. Pinangiti-ngiti kay Jo pero pagdating sa akin ay magkasalubong talaga ang kanyang mga kilay. Napahiya talaga ako at agad kong nilagay yung yosing hawak ko sa ashtray. Pagkatapos ay tumabi ulit si Sandro sa akin. Para kang kapre ah. Ang galing-galing mo pang magpa-design dyan sa usok mo. Sabi niya sa akin na pinabulong. Minsan lang naman. Minsan lang? Ako nga hindi naninigarilyo, lalaki ako. Ikaw pa kaya? Ikaw din yun, magkaiba naman tayo, sabi ko at pangiti-ngiti pa ako sa harapan niya. Yang mukha mo talaga, Bi. Alam mo, napakatigas ng ulo mo. Ang dami-dami mong kalokohan. Pwede ba dahan-dahanin mo ng layuan yung mga bisyo na yan? Hindi magandang tignan sa'yo eh. Sus! Okay, sige, dahan-dahanin. Dahan-dahan, 'di ba? O bukas, dahan-dahanin ko. Miss na kita, Bi, sabi niya at pinapaalis ko siya dahil sumasandal na siya sa balikat ko habang humahalik-halik dito. Bumalik ka nga dun. Dun ka muna sa mga bisita mo. Dito lang kami. Mama Mia, ilang sandali pa ay nagpaalam siya sa akin na babalik sa kanyang mga bisita. Dali-dali naman akong tumango at nung lumabas siya ay agad kong sinarado yung pintuan. Si Jai naman ay mabilis pa sa 4:00 may kinuha sa kanyang sling bag. Psst! Halika, let's unlock this one. Sabi ni Jai sa amin. Baliw ka talaga? Yan ba yung sinasabi mong i-unlock natin? Oo, binigay lang to sa akin.
Sabi nila, gugutumin lang naman daw tayo dito. Hindi daw naman malakas ang tama nito. Naku, gusto ko yan. Kasi hindi tayo uuwi ngayon, 'di ba? Kaya todo na natin to. Sabi ko na excited pa. Mama Mia, ang daladala ng kaibigan ko ay isa pong damo. Yes, Mama Mia. Alam kong i-judge ninyo kami pero sa mga panahon na to ay nasa exploration period pa kami. Gusto naming i-try lahat ng mga excess sa buhay. Try lang naman, wala naman kaming planong gawing bisyo yun. Sa mga nagtatanong, Mama Mia, na mga kakilala namin, yes, nakagamit po kami. Pati sigarilyo. Alam ko, Mama Mia, na hindi mabuti yun, pero bilang kabataan, syempre ini-explore namin ang lahat ng bagay na nandyan. Sa mga minors dito, wag na wag po ninyong tutularan ang ginawa namin. Noon pa ito, year 2014. Ngayon, wag na kayong tutulad dahil parang kakaiba na ang mga bagay-bagay sa paligid ngayon. Sa mga minors, pikit muna ang mga mata tapos takpan muna ang inyong mga tenga. Makinig kayo sa mga magulang ninyo, ha? Huwag nyo kaming tutularan. So ayun na nga, Mama Mia, sinindihan na namin yon at ako talaga ang nag-break doon. Uy, parang iba ang amoy ng hangin ah. Sabi ni Sandro nung lumapit siya sa loob. Nag-e-enjoy na kaming tatlo noon sa kakasinghot sa usok na nanggagaling dun sa aming sinindihan. Hi sir, ano ba yung pinagbibisihan nyo dyan? Tanong ni Sandro. Wala lang naman. Sir Sandro, halika. Mahal na mahal namin tong girlfriend mo eh. Kahit baliw to, mahal namin to. Umupo si Sandro, Mama Mia, tapos hinila niya ako at pinahiga niya ako sa kanyang dibdib. Mahalin mo to sir ha? Sabi nila at nagtawanan silang tatlo. San to galing? Tong sinindihan nyo? Tanong niya. Sir, minsan lang naman. Promise. Ngayon lang. Try lang talaga. Huwag ka nang magalit. Huwag mo na kaming sermonan. Di ba sabi mo mag-celebrate tayo? Oo nga, sir. Ako naman ay tawang-tawa lang noon at niyayakap na ako ni Sandro dahil gusto ko nang matulog nung mga panahon na yon. Yan talaga ang nagpapachinita sa inyo, di ba? Umuwi na ba yung mga bisita mo, Sir San? Tanong ni Jo. Oo, umuwi na. Sir, matutulog na kami ha, kasi antok na ako eh, sabi ni Jai. Agad namang itinuro ni Sandro ang isang kwarto dun malapit sa may sala. Diyan kayo matutulog. Kayo talagang mga babae kayo. Ang gugulo ninyo, ang dami niyong kalokohan. Tumawa lang si Jai at si Jo at pumasok sa kwarto. Ako naman ay akmang tatayo ako dahil sasama sana ako sa kanilang dalawa pero pinigilan ako ni Sandro. Mamaya ka na. Ihahatid kita. Ihahatid ko lang si baby dyan ha. Ihatid mo sir ha, sabi nilang dalawa at nagtawanan pa. San, antok na ako eh. Grabe yung kalokohan mo ngayon ha. Please, wag mo na akong sermonan para ka namang daddy ko eh. Tumawa siya, Mama Mia. Para talagang matanda ang tingin mo sa akin ano? Bakit? Di ka pa ba matanda? Matanda ka na nga eh. Bigla akong bumangon pagkatapos ay kumandong sa kanya. Paharap akong nakakandong sa kanya nung mga panahon na yon at hinahalik-halikan ko siya. Pagkatapos noon ay bigla niya akong binuhat. Napakalakas niya. Kayang-kaya niya akong buhatin at siguro kung makapagdesisyon siyang ibabalibag niya ako, kayang-kaya din niyang gawin yon. San tayo? Tanong ko nung nakita kong papunta kami sa may hagdanan. Doon tayo sa kwarto. Ihahatid kita sa mga kaibigan mo mamaya.
Pagkatapos niyang sabihin yon ay hinalikan niya ako habang buhat-buhat pa rin niya ako. Pinahigaan niya ako sa kaniyang kama, Mama Mia. Pero nung mga panahon na yon, ang mga kamay ko ay nakakapit pa rin sa kaniyang lieg. Kaya nung pinahiga niya ako, ay pati siya ay nahiga sa ibabaw ko. Pagkatapos ay ngumisi siya at humalik sa akin. Hinalikan ko rin siya. Kitang-kita ko ang ngiti niya na parang ang saya-saya niya. I love you, baby, sabi ni Sandro. I love you too. Huwag mo akong lolokohin ha. Huwag mong gayahin ng daddy ko. Hindi kita lolokohin. Siguro nga, mas may pagkakataon ka pang matukso sa iba kasi bata ka pa. Kaya ayan, pinapabantayan kita lagi para hindi mo ako maloko. Hindi na ako sumagot bagkos ako na ang unang humalik kay Sandro. Napakagaling niyang humalik pero hindi naman ako magpapatalo. Siyempre, may lahi tayong Gabriela silang, di ba? So ayun, Mama Mia, yung kaniyang lips ay pababa ng pababa papunta sa lieg ko. Papikit-pikit na ako noon at paungol-ungol na. Nilalabanan ko ang antok ko, Mama Mia, dahil sarap na sarap ako sa ginagawa ni Sandro sa akin. Yung kamay ko ay humahaplos-haplos na rin sa kanyang katawan. Napakabilis din ang mga kamay ni Sandro na naka-unlock sa hook ng bra ko. Ang galing talaga ng taong to. Hinubad niya ang suot kong shirt. Pagkatapos, syempre, ang paborito niyang gawin ay ang pagbalain ang mga cocomelon ko. Mama Mia, eto na ba talaga to? Wala nang istorbo, nasa kwarto niya kami. Nasa isang napakalambot na kama. Hinalikan niya ang buong leeg ko, papunta sa dibdib ko, pababa sa may tiyan ko. Para ako noong isang bata sa elementarya na nagre-recite ng A, E, I, O, U nang walang putol. Yes, alam ko. Noong mga panahon na yon, palagay ko ay para po akong naging isang werewolf sa gabi na umuungol sa ilalim ng buwan. Hinubad ko rin ang t-shirt na suot niya dahil gusto kong gawin sa kanya ang ginagawa niya sa katawan ko. Gusto ko walang sagabal, gaya ng pagtanggal niya ng sagabal kong shirt na suot nung mga panahon na yon. Antok na ako pero laban pa rin tayo dito. Habang halik ng halik si Sandro sa tiyan ko, Mama Mia, ay may inunlock siyang botones ng suot kong pants. Nadagdagan ang sensasyon na nararamdaman ko dahil doon sa bigote ni Sandro. Dagdag sensasyon, dagdag kiliti. Hanggang sa hinubad na niya lahat ng suot ko. Boreless queen on the mix na ako nung mga panahon na yon. Hinayos pa ni Sandro ang pagkakahiga ko, Mama Mia, at pumunta siya sa may paanan ko. Hinalikan niya ang mga paa ko, papunta sa kabilang paa, dahan-dahang umaakyat. Samantalang ako nung mga panahon na yun ay parang nagdidiliryo na kung saan-saan na binabaling ang tingin ko at ang ulo ko habang sumisigaw ng pangalan ni Sandro. Oo, Mama Mia, sarap na ako nung mga panahon na yun. Inisip ko, eto na ba talaga to, Lord? Sige na, handa na ako. Hindi ko pagsisisihan kung ano man ang magiging kahinanatnan nito. Mama Mia, napakagaling ni Sandro. Ibang-iba ang ginagawa niya kaysa doon sa mga malalaswang pelikulang pinapanood lang namin ni Jai at Jo. Pero, ang reaksyon ng katawan ko ay nagugustuhan bawat haplos at halik na iginagawad niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakahubad dalawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon,
ay naabot ko na ang langit sa pamamagitan lamang ng kamay at ng labi ni Sandro. Hanggang sa nung nakaabot ko ang ikapitong Gloria, sabi niya, siya naman daw ang pagpalain ko. Hindi ka pa naguhugas sabi ko. Okay, sige, maghuhugas muna ako. Tumayo siya agad at pumasok ng CR. Pero ako hindi ko na nakayanan at nakatulog na talaga ako, Mama Mia. Good night world na. Alam kong luging-lugi si Sandro dahil ako ay pinarating niya sa ikapitong langit samantalang siya ay wala man lang akong nagawa sa kanya. Nagising na lamang ako, Mama Mia, dahil naiihi na ako. Pero nagulat ako dahil hindi pala unan ang nakalagay sa ulo ko kundi ang dibdib ni Sandro. Tapos pareho pa kaming dalawa na hubot-hubad lamang at tanging blanket lang ang nakalagay sa aming katawan. Sumakit ang ulo ko. Eto na ba ang sinasabi ng lahat na hangover? Pinikit ko ang mga mata ko at ni-rewind ko ang nangyari kagabi. Napamura ako sa sarili ko dahil tinulugan ko pala si Sandro. Hindi rin sumakit ang perlas ng silanganan ko, so ibig sabihin, hindi talaga all the way ang nangyari sa amin. Bumangon ako ng dahan-dahan para wag siyang magising. Pumunta ako ng CR at umihi ako. Habang umiihi ako, ay bigla kong naisip ang mga nangyari kagabi. Napakalandi ko naman talaga. Napakalandi ng babaeng to kahit yun pa lamang ang araw na naging official ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, pagkatapos kong umihi ay naghugas ako ng aking katawan at naghilamos. Para naman mawala kahit konti ang sakit ng ulo ko. Nag-mouthwash din ako dahil nakakahiya naman kung mabaho ang bibig ko. Grabe kasi ang yosi ko kagabi, tapos may sininghot pa kaming iba. Lumabas ako ng CR at pinulot ko ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Napaigtad ako dahil nagulat ako nung biglang nagsalita si Sandro. Mamaya ka na magbihis, B. Halika muna dito, tabihan mo muna ako. Magbibihis ako. Pero tumayo si Sandro, Mama Mia, at para siyang si Adan na naglalakad papunta sa akin. Hubot-hubad. At kitang-kita ko talaga ang kanyang sandatang Dax naman. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Bakit ganon? Bakit parang handa na yatang lumaban ang sandata niya? Naisip ko paano kaya kakayanin yon ng katawan ko. Nakita ni Sandro na nakatingin lamang ako sa kaniyang sandata at tumawa siya. Pagkatapos ay bigla niya akong hinila papunta sa higaan. Mama Mia, niyakap-yakap niya ako. Hanggang sa yung kanyang sandata ay kung saan-saang bahagi ng balat ko tumatama. Hanggang sa niyakap na naman niya ako at hinahalikan. Mama Mia, nag-umpisa na naman siya. Hanggang sa tuluyan na nga niyang inangkin ang katawan ko. Napakasakit. Pakiramdam ko ay parang nag-hemorrhage ako nung mga panahon na yon. Hindi naman maipagkakailang masakit talaga yon kasi hindi naman din pangkaraniwan ang size nung kay Sandro. Pero naging gentle si Sandro sa akin. Habang lumuluha ang mga mata ko sa sobrang hapdi at sakit, ay dahan-dahan naman ang ginawa niyang pagkilos. Pagkatapos ay hinahalikan niya ako para ma-divert ang attention ko at mawala ang sakit na nararamdaman ko. Mama Mia, medyo nagulat pa siya nung nalaman niyang siya ang unang lalaking nakaangkin sa akin. I love you, baby. Ang saya-saya ko. Akala ko kasi hindi ka na
Kasi napakagaling mo na. Napakagaling mo na magpaligaya. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Ano? Masaya ka dahil ikaw ang nakauna sa isang 19 years old tapos ikaw matanda na? Wag na wag mo talaga akong lolokohin dahil talagang susunugin ko tong bahay mo kapag ginawa mo yon. Sabi ko nga sa'yo, baby, ikaw pa ang mas malaki ang tsansang matukso sa iba kaysa sa akin. Babe, bakit napakagaling mong magpaligaya ng sandata ko? Akala ko may experience ka na eh. Manahimik ka nga dyan. Kala mo master na ako? Sa'yo ko lang naman ginawa yan. Tapos, bakit? Wala bang mga movies na mga malalaswa na pwedeng pag-research, ha? Mama Mia, tumawa siya at niyayakap at hinahalik-halikan niya ako. Napakagaling din naman talaga niya. Mama Mia, naglalandian kami noon ni Sandro, yakap-yakap ang isa't isa, naghahalikan. Kahit nga sa boarding house ni Jai, ay humihiga-higa kami at nagyayakapan. Mama Mia, noong mga panahon na yon, ay naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Parang prinsesa ang turing sa akin ni Sandro. Ganito pala talaga siguro kapag mas matanda sa iyo ang boyfriend mo. Gagawin kanyang prinsesa. Gagawin niya lahat para lumigaya ka. 3 days na lagi po akong naka-blazer noon sa paaralan kasi nga practicum namin tapos makikita ang pasa ko sa aking braso. Sinasabi ko na lang sa mga magulang ko, pati na rin sa mga teachers at ibang mga kaklase ko na hindi po ako feeling well. Kaming dalawa ni Sandro ay hanggang text-text at tawag-tawag lang kasi nga hatid sundo ako ng kuya. Hindi ako nakakatakas. Tuwing weekend ay hindi rin ako nakatakas dahil nandun si daddy at mag-out of town daw kaming family. Miss na miss namin ni Sandro ang isa't isa. Para kaming naka-LDR nung mga panahon na yon. Nabisi din si Sandro dahil marami siyang mga projects sa kabilang city. Iniisip ko noon, Mama Mia, hindi rin naman siguro nang bababae itong si Sandro. Kasi nga, bago siya matulog, gusto niya ay magkatawagan kaming dalawa. Grabe kung magbigay ng assurance si Sandro, Mama Mia. Very mature, very professional, very non-toxic. Buti na lang talaga ay napunta ako sa isang lalaking katulad niya. Kapag merong oras ay lagi kaming magkasama tuwing lunchtime. Minsan sa sasakyan niya kami kumakain habang naglalandian at naglalampungan. Pero syempre, Mama Mia, hanggang landian at lampungan lang kami sa sasakyan. Hindi naman ako pumapayag na mag all the way kami doon dahil alam kong magugusot ang uniforme ko. Very demure and very sexy pa naman ako sa uniforme kong yon. Mama Mia, noong mga panahon na yon, every weekend ay tumatakas ako kahit nandyan pa si daddy. Pero hindi para mag-bar tulad ng dati, kundi para paulit-ulit na may mangyari sa amin ni Sandro. Nagpipills din ako nung mga panahon na yon para hindi ako agad mabuntis. Ang dami-daming tinuro ni Sandro sa kanyang baby girl. Hindi niya ako pinapauwi hanggat hindi humahapde ang pagkababae ko. May mga araw na hindi kami nagkikita pero binabawi naman niya ang lahat ng aksyon sa tuwing may pagkakataon kaming dalawa. Galing ako kina Sandro at galing kami sa lampungan at landian ay umaakyat ulit ako sa gate para makapasok. First monthsary namin, Mama Mia, gusto niyang magbigay ng bulaklak pero hindi ako pumapayag kasi hindi ko madadala sa bahay. Ang ginawa niya ay dun niya nilagay
sa kapitbahay namin ng mga bulaklak. Pagkatapos ay binalikan ko na lamang para makuha ko tuwing tulog na ang mga magulang ko. Alam ko, ang dami-dami pa naming ginagawang kalokohan. Binigyan niya rin ako ng regalong aso. Mahal na mahal ko si Sandro, Mama Mia. Alam ko, hanggang ngayon, kami pa rin. At alam ko, Mama Mia, na panghabang buhay na itong aming pagsasama. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras nitong aking kwento. Bye muna sa ngayon, at kung may update man sa kwento namin ay ibibigay ko sa inyo. Pero sa ngayon, pareho kaming nandito sa Canada ni Sandro. Mag-asawa na rin kami, Mama Mia. Meron na rin kaming isang anak. Meron na rin kaming bahay dito. At naiisip ko na hindi naman siguro kawalan kung si Sandro lang ang naging lalaki ng buhay ko. Dahil kahit siya lang ang natikman kong lalaki, ay masasabi ko namang worth the wait and worth the taste. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Precious. Naku naman, Precious, medyo nabitin ako sa last part, pero thank you pa rin sa iyong kwento. Naku, sa mga na nakikinig dyan mga batang nakikinig ngayon, huwag niyong gagayahin yun Grabe kayo, rated SPG po ito. Lalagyan ko na lang sa title, mula sa simula hanggang sa end, para naman hindi basahin ng mga minors dyan. maraming salamat, Precious, sa pag-share mo ng iyong kwento. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, please like and share this video. Sabihin yung SPJ eto. Tapos, paki-subscribe na lang. Kahit hindi nyo na to i-share na part na ito, kasi SPJ. Subscribe at click the notification bell nitong ating channel para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong video o kwento na naia-upload. Maraming salamat sa inyong lahat. Share your story. Email me, mamamia.cdo0317@gmail.com. Magandang araw po and see you again sa next nating upload. Paalam!